Ang pinapayagan lang na period or duration na i-retain ng isang agency yung pasaporte ng isang OFW applicant ay for the purpose of processing ng kanyang documents para sa employment niya overseas. Pero after nun, kailangan nang ibalik sa OFW applicant ang kanyang Philippine passport. Wala nang ibang reason para i-retain ang kanyang passport maliban lamang sa processing ng kanyang employment overseas. Hindi rin po kayo po pwedeng gumamit ng travel documents or passport ng ibang tao. At lalong-lalong hindi nyo po pwedeng gamiting collateral ang inyong Philippine passport para makakuha ng loan or utang. Okay? Po pwede kayong makulong from 6 years and 1 day to 15 years at magmulta ng 100,000 pesos to 250,000. So kapag ginawa ninyong collateral yung inyong Philippine passport para makakuha ng loan or utang, pareho kayo ng lender na liable. Ikaw na passport holder at yung nagpautang sa iyo at kumuha ng passport mo bilang collateral, pareho kayong liable. Pinaparusahan din po under this law yung mga fixers, okay, na nagpapanggap na connected sa DFA and mas mapapabilis yung processing ng passport mo kung dadaan sa kanila. Kapag napatunayan po na ginagawa ninyo ito, yung pagiging fixer na tinatawag, po pwede kayong makulong from 6 years and 1 day to 12 years and magmulta ng 100,000 pesos to 250,000 pesos. Pinaparusahan din dito sa bagong batas na ito yung mga taong nagbebenta ng online passport appointment slots for pecuniary gain or kapalit ng pera. Same, kapag napatunayan na guilty kayo, may imprison kayo for 6 years and 1 day up to 12 years and magbumulta kayo ng 100,000 to 250,000 pesos. Ngayon, pag may clerical error sa inyong mga birth certificate, kailangan nyo munang ipakorekt ito sa inyong mga local civil registrars bago kayo mag-apply ng Philippine passport.